May nilinaw ang Social Security System o SSS kaugnay sa dagdag kontribusyon ngayong taon. Bahagi raw ito ng Social Security Act of 2018 na nagsimula pa noong 2019. Ito na rin daw ang pinakahuling dagdag alinsunod sa nasabing batas. Dahil daw sa mas malaking contribution, mas mapapalawig ang fund life ng SSS hanggang 2053 na dati ay hanggang 2032 lang. Makatutulong din daw ito na makapagbibigay suporta sa pamahalaan sakaling kailanganin tulad sa panahon ng kalamidad. Nakatanggap ng pagpunang SSS na itaas sa 15% ang contribution rate sa pagpasok ng 2025. Ngayong araw, isang grupo naman ang nagsagawa ng protesta sa Quezon City para tutulan ang taas-singil na ito. Itinanggi ng dating garbage collector sa Maynila na hindi sila nangolekta ng mga basura sa lungsod bago matapos ang kanilang kontrata noong December 31, 2024. Unang sinabi ni Manila Mayor Honey Lacuna na December 30 pa lang, hindi na naghakot ang dating garbage collector kaya natenga ang mga basura sa mga kalsada. Pero giit ng Leonel Waste Management Corporation, hindi nila pinabayaan ang kanilang obligasyon sa lungsod hanggang matapos ang kanilang kontrata. Nang i-anunsyo ng kumpanya sa kanilang mga empleyado noong December 23 na matatapos na ang kanilang kontrata sa Maynila, sinabihan daw ng kumpanya ang lahat na ituloy ang serbisyo hanggang sa katapusan ng 2024. Sabi pa ng Leonel, patuloy ang pangongolekta nila ng basura kahit meron pa raw mahigit 561 million pesos na utang ang Manila LGU. Noong Setyembre, kinausap na raw ng kumpanya si Mayor Lacuna na hindi na sila sasali sa bidding para sa 2025 dahil sa hindi pa nababayarang utang at para maisaayos na ang paglilipat sa bagong garbage collector. Ayon naman kay Mayor Lacuna, iba ang idinahilan ng Leonel kung bakit hindi sila sumali sa bidding pero hindi na sinabi ng alkalde. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang dalawang trabahador matapos masuffocate habang naglilinis ng septic tank sa Upol, Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, nagsasagawa ng siphoning operation sa septic tank ng isang kainan sa Barangay Luyong Bunbon. Ang dalawa nang magdesisyon silang pasukin ito dahil barado raw. Naunang pumasok ang isa sa kanila. Maya-maya sumigaw na siya na masakit ang kanyang ulo at nahihirapang huminga. Sinundan siya ng kanyang kasamahan para tulungan pero hindi na sila nakalabas. Tinangkapan silang tulungan ng kapatid ng isa sa mga biktima pero pinigilan na siya ng mga tauhan ng kainan. Idineklara ang dalawang dead on arrival sa ospital. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga kaanak ng mga biktima. Para sa dagdag seguridad sa pista ng Poong Jesus Nazareno, gagamit na ng X-ray at metal scanner sa labas ng Minor Basilica ang National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church sa Maynila. Ayon kay Police Major Bernardino Venturina na hepe ng presinto sa Plaza Miranda, lahat ng mga gamit ay dadaan sa X-ray scanner bago makapasok sa simbahan. Asahan daw pong tatagal ang inspeksyon kaya kailangang habaan ang pasensya. Nananawagan naman ang isang grupo ng environmental advocates na panatiling malinis ang paggunita sa pista ng Nazareno. Iwasan daw ang pagtatapon ng basura kung saan-saan at magbaon ng pagkain at inumin sa reusable containers sa halip na bumili ng pagkain. Forever is not far from home sa Hollywood couple na si Zendaya at Tom Holland. Officially engaged na ang dalawa base sa mga report sa US media. Kinumpirma raw ng malapit sa couple ang engagement sa People magazine. Nagsimula ang usap-usapan ng mapansin ang suot na singsing ni Zendaya sa nakaraang Golden Globe Awards. Mula sa pagiging love team sa isang movie franchise, kinumpirma ng dalawa ang kanilang off-screen romance noong 2021.